In temporary English version, from Book of John, chapter 2, verse 5, Mary said to the servants, "Do whatever Jesus tells you to do." And Jesus said in Mark chapter 12, verse 30, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength." And from the Amplified Version of the Bible, in Exodus chapter 20, verse 4, it is written, "You shall not make for yourself any idol or any likeness," open parenthesis, "form, manifestation, close parenthesis, of what is in heaven above, or on earth beneath, or in the water under the earth," open parenthesis, "as an object to worship," close parenthesis. And in John chapter 14, verse 6, NIV version, New International Version, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." No idols. Maybe the Bible, binabasa nila may mga idols ako. Diba? So sinasabi niya sa akin, siya lang ang daan, siya lang ang buhay, at siya lang ang katotohanan. Hindi ako makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. So wala akong matatawagin, wala akong tatawagan kung hindi si Jesus lang. In the name of Jesus. Diba? Pero ganun. God is love. And dahil hindi ka makakarating sa pamamagitan, bakit? Because in Romans chapter 3, verse 23, "For all have sinned and fall short from the glory of God." Meaning, binasa ng Biblia na makasalanan ako. So, hindi ako nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Di ba? May sukatan ng Diyos. Sabi nila, heaven is free. Actually, ang heaven ay napakamahal. Paano ka makapasok doon? Hindi mo kayang bayaran. Hindi mo kayang bayaran yun. Paano makakarating sa heaven? Hindi mo kayang bayaran yung papunta doon sa langit kasi ang daan lang ay si Jesus. At sa din, dahil ang lahat ay makasalanan at ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ako nabasa ng Biblia, makasalanan ako. At mapupunta ako sa kamatayan, meaning eternal death. Yan ang dapat mong gawin. Parang hindi ako na doon sa eternal death. Kasi hindi naman, alam mo kailan tayo mamamatay, di ba? Kung kailan pinaghahandaan yun. Sabi sa Biblia, if you confess your sins, 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive you and cleanse for all your righteousness. So, kailangan daw magkumpisal pala ako. Sabi niya, magkumpisal ka. Magkumpisal mo yung makasalanan. Kasi ang Diyos ay mabuti. If you confess your sins, siya ay tapat at matuwid at patatawanan ako sa aking mga kasalanan. Kasi alam ng Biblia, nabasa niya, ay makasalanan ako. So, sabi niya, kailangan kong mag-confess. So, nabasa ng Biblia na kailangan kong mag-confess. I-renounce ko lahat ng mga kasalanan ko. Tanggapin ko ng mga kasalanan ako. Humingi ako ng tawad, magsisi ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Kasi, tapat naman ang Diyos sinasabi niya na patatawarin niya ako. Sabi nga ni Nicodemus, nagtanong siya. Sabi ni Nicodemus, John chapter 3, verse 1,
Now, there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. Uy, alam niyo ni Nicodemus na galing sa Diyos, si Jesus. Tayo ba? Saan ba tayo galing? Saan ba ako galing? Diba? Si Adan galing sa dust. For no one could perform the signs you are doing if God were not in we're not in them. We're not, kung wala si Jesus sa iyo, hindi mo gagawa. Kung wala ang Diyos sa iyo. So, tandaan ko na si Jesus ay nasa katawan tao pa siya ngayon. Nung itong Biblia na ito ay nasulat, tatandaan ko na si Jesus ay nasa katawang tao. Okay, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Kaya, si Jesus ay galing sa Diyos, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Sabi ni Jesus said, Very truly I told you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Born again. Paano ka papanganak ng muli? Anak ko na. Laning nanay ko. Kung saan pa ako ipapasok? Diba? Paano kaya yun? If you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Kailangan ko mag-confess ng mga kasalanan ko at ako'y patatawarin niya. Because He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Paano kung tumatawag ako nung may nagbigay sa akin kasi, kawangis ni Mama Mary. Kung paano yung tawagin ko? Sabi ng Biblia, wag daw akong gumagawa ng kawangis At sabi ng Biblia, sa Jesus na ang daan. So, ibig sabihin, hindi makakapag-save sa akin, kundi yung aking pananampalataya doon sa paghingi ko ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Diba? Very truly I say to you, no one comes to the Father except through me. So, walang sino makakapagligtas sa akin at walang paghatid sa akin o makapagbibigay ng daan upang makarating ako sa langit. Tandaan natin, si Mary man ay isang makasalanan din. Bakit? Pagkat naghahandog din siya ng alay para mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Kasi kahit gaano kalit ang kasalanan, kasalanan pa rin. Diba? Si Adam, nag-disobey lang siya sa utos ni Lord. Huwag mong kakainin ang putas sa gitna ng garden. Kinain niya. Sinisi niya si Eva. Si Eva sinisi yung serpent. Kahit paano pagsisisi gawin niya, ginawa pa rin niya. So, wala siyang pwedeng, hindi siya pwedeng maligtas kasi binigay lang sa kanya, parang binigyan niya lang ako ng ganito hindi ko naman yung kasalanan. Kasalanan pala yun, yung tinanggap mo. Yung hindi mo dapat tanggapin. Diba? Hindi niya dapat kainin kinain niya. Nagsumuway siya. Ibig sabihin kahit ano sana paghudyok ni Eva sa kanya, hindi siya sumunod sa paghudyok ni Eva. Ang sinunod niya yung sinasabi ng Diyos, naalala ko ganito pala sinasabi ng Diyos. Diba? Ito yung nangyari na kailangan natin mabunutin. Paano? Magsisi ka sa iyong aminin mo na makasalanan ka. Yes, I am a sinner. And I need Jesus. And then, confess. Panginoon, patawarin mo po ako sa makasalanan ko. May makasalanan ako nagawa.
Totoo. May mga hindi pa ako naaalala ng kasalanan ko. Patawarin mo din po ako doon sa mga kasalanan. Hindi ko naalala at ipaalala mo para hingi ko ng tawad. Pero ngayon parang hinihingi ko na siya ng kapatawaran. Magsisi ka, mag-confess ka. Diba? Tapos tanggapin mo si Jesus. Panginoong Jesus, Yesu Kristo, tinatanggap kita sa puso ko na ikaw ay totoong Diyos. Kinikilala ako ng iyong pagka-Diyos, na ikaw lamang ang tanging daan upang ako ay magkaroon ng kaligtasan, upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At inaanyayahan kita, maghari ka sa buhay ko, maghari ka sa puso ko. Ikaw ang manguna sa akin at pag ginawa mo yun, yung banal na Espiritu ng Diyos, sasanib sa iyong Espiritu at ikaw magiging tatawaging anak ng Diyos. Dahil hindi naman lahat ay anak ng Diyos. John 1:12. John 1:12. Ang kinikilala lang ng Diyos na anak niya, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God. At hindi lahat na ipinanganak ay, hindi lahat ng nilikha ay anak ng Diyos. Sino lang ang tinatawag anak ng Diyos? John 1:12. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So, yung naniniwala lang, naniniwala lang, tinatanggap siya bilang sa tapagligtas. Yun ang tinatawag na anak ng Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos. Lahat nilikha ng Diyos. Lahat nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat anak ng Diyos. Noong araw, siguro hindi ako naniniwala, hindi ako anak ng Diyos. Pero ngayon, naniniwala na ako, kaya pwede ko na sabihin anak ako ng Diyos. So, ikaw, tinanggap mo na ba si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Inamin mo ba na makasalanan ka? Kinumpisay mo na ba sa Kanya? Huwag sa akin, sa Kanya. Kay Lord. Na patawarin ka sa lahat ng mga kasalanan mo, hindi mo na ito ang tawad. At tinanggap mo na siya sa puso mo bilang Diyos at tagapagligtas. May panalangin mo din. Pwede mo na sabihin, anak ka ng Diyos, welcome to the family of God. Until next time.